Breaking news, nagsalita na ang kampo ng dating Pangulo na si Rodrigo Duterte kaugnay sa Ayungin Deal. Ito ay kaugnay sa nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Kung gaano kainit ngayon ang sitwasyon sa West Philippine Sea sa pagitan ng Pilipinas at China, ganun din kainit ang politics sa Pilipinas, lalong-lalo na sa kampo ni dating Pangulong Duterte at sa mga oposisyon nito. Sa report ng Daily Tribune, inakusahan ni Senator Risa Hontiveros si ex-President Duterte ng treason. Ang mga pahayag ni Senator Risa Hontiveros ay sinagot naman ng dating spokesperson ni ex-PRRD na sinabi niya isang xenophobia ang statement ni Hontiveros. Ayon kay Risa Hontiveros, ang deal daw ng China kay ex-President Duterte ay isang act of treason. Kahapon lang, Miyerkules, April 3, 2024, si Risa Hontiveros ay nag-file ng Senate Resolution 9A2 na kung saan naglalayon ito at naghahanap ng inquiry sa nasabing gentleman's agreement between Duterte at Xi na kung saan hahanapin ito ang ebidensya kung meron nga ba talagang agreement si Duterte at Xi na kung saan ipinagbabawal ng China ang rehabilitation ng BRP Sierra Madre na kung saan ito ay nakasadsad sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ayon kay Hontiveros, kung ito raw ay may katotohanan, lumalabas na isinuko na raw ni ex-President Duterte ang Ayungin Shoal. Subalit, ang mga pahayag ni Senator Risa Hontiveros ay kinontra naman ni Harry Roque. Si Harry Roque ay isang international law expert at dating spokesperson ni Pangulong Duterte. Ayon sa kanya, kinakailangan daw maintindihan ni Senator Risa Hontiveros ang criminal law. Dagdag pa ni Harry Roque, kinakailangan daw mag-enroll ni Risa Hontiveros sa isang criminal law course upang ganap na maintindihan ang ibig sabihin ng treason. Bilang senator, kailangan daw niyang pag-aralan kung ano ang ibig sabihin ng treason. Dagdag pa ni Harry Roque na ang resolusyon na hinahain ni Senator Risa Hontiveros ay isa lamang chiefly in an aid para sa eleksyon for higher office. Ayon kay Senator Risa Hontiveros na siya namang ibinalita ng Daily Tribune na ang kanyang paghahain ng Senate Resolution 9A2 nag-ugat dahil sa naunang pahayag ni Harry Roque na kung saan may agreement daw ang China at si ex-PRRD na maglilimit ng resupply mission to deliver only food and water to the troops na naka-assigned sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. At sa naturang agreement di umano, hindi raw kailangang galawin kung ano ang nariyan na sa Ayungin Shoal. Kasama na raw rito ang pagkukumpuni ng kinakalawang na barko ng Pilipinas na kung tawagin ay BRP Sierra Madre. Ayon kay Hontiveros na kaya raw inaatake ng Chinese Coast Guard o binobomba gamit ng water cannon ang mga sundalo ng Pilipino na maghahatid lamang ng pagkain o supply sa mga sundalo na nasa BRP Sierra Madre. Ito ay dahil sa hindi raw tumupad sa agreement si ex-PRRD sa China na kung saan walang rehabilitation na gagawin sa naturang barko. Ito raw ang dahilan kung bakit hinaharas ng China ang mga Philippine vessel sa Ayungin Shoal. Ito ay ayon sa pahayag ni Senator Risa Hontiveros. Nag-clarify naman dito si Harry Roque. Ayon sa kanya, talagang may agreement si ex-PRRD at ang China tungkol sa West Philippine Sea at sa Ayungin Shoal. Subalit, hindi naman daw pumasok sa kasunduan si ex-PRRD na huwag kumpunihin ang barko na BRP Sierra Madre. Kaya kahapon ay nagsalita na ang kampo ni ex-PRRD tungkol sa isyong ito sa pamamagitan ng kanyang dating Chief Legal Counsel na si Salvador Panelo. Ayon sa kanya, wala raw katotohanan na pumasok ang dating Pangulo sa isang kasunduan na tulad nito. Hinimok pa ni Panelo
ang administrasyon ni BBM na kumpunihin ang naturang barko sapagkat ito ay kinakalawang na at nangangamba sila na ito ay masira. Napaka-importante kasi ng kinakalawang na barkong ito sa kampo ng Pilipinas sapagkat ito ang nagsisilbing outpost ng Philippine soldiers para pagbantayan ang ating teritoryo. Sa report ng UNTV ay ipinahayag ni Panelo ang mga sagot ni dating Pangulong Duterte kaugnay sa isyung ito.